Maganda umaga, tanghali, hapon, gabi. Sa zodiac sign na Pisces. Lola Baby, nagpapakilala ha. Bibigyan ko po kayo ng reading ha. Ngayon is Sunday. Okay? Simula po ito ng 24 to 31 of August. So let's see the overall energy para sa mga Cancer with the water elements. Ram, a stubborn, aggressive person. Ikaw ba to o ras sila? Kung sino man yan sa buhay ninyo. Diba? Mahirap pakisamahan. Napaka-stubborn. Harp, mayroong nagbabadyang great happiness. Okay? Frying pan, trouble, accusations. Diba yan? Kung sino yan, ikaw ba nagbibintang or sila? Diba? Nagbibintang. Yan na, gumagawa ng gulo, bintangero pa. Diba? Dragon, beware of self-delusion. Diba? Yan. Kite, you need a vacation? Kailangan nyo ba ng bakasyon? Okay. Papagod na kayo. Staff, you will be taken care of in difficult times. Kung sino ito ha? Hindi naman kayo pababayaan. Di ba? Mukhang may nagmamahal naman sa inyo. Yan ha. Mice, discord among friends or family. Di ba? Yan, no? Hindi pagkakaintindihan. Di ba? Sa kaibigan man o sa kapamilya. So let's see, tingnan natin yung inyong tinatawag career ha. General po ito ha, general reading. Anong profession nyo, di ba? Engineer ba kayo, teacher? Okay. Nurses, kung ano man yan, di ba? Or sabihin na natin OFW ba kayo? Ito ba may kinalaman sa inyong savings, finances, di ba? Katatagan ng inyong kaperahan. Kung kayo may mga negosyo, social media, di ba? May payout ba na malaki? Yan. Ano pa? Investment, negosyo. Kung saan man ito, di ba? Cryptocurrency, kung saan kayo nag-invest. Baka kayo is yung tinatawag na nasa real estate, nagtitinda ng mga bahay, kotse, di ba? Lupa, sasakyan, kung ano man yan ha. Okay. So, naririto ang tinatawag the devil, di ba? Ibig sabihin nito yung tinatawag, wala naman kayong kaaway. It's like wala naman kayong kaaway pagdating sa trabaho, di ba? Sandali, ayoko naman ng reverse. Okay. Yan no, di ba? It's like nanawa na rin sila sa inyo, di ba? Either ikaw ang nag-resign or sila ang mag-resign, di ba? Yan. Okay. So, maaring for some of you here is like tinatawag na baka ito'y magre-resign na kayo sa trabaho, di ba? Baka mag-open na lang kayo ng business, di ba? Or sabihin na nating baka magtatanim na lang kayo, di ba? Business, planting business, di ba? Mga plants, herbals, o kaya baka magbubukas kayo ng pet shop, di ba? Yan. So, ibig sabihin nito na it's like kung halimbawa sila, kung ikaw ang mag-re-resign, di ba? Yan. Sila ang magte-take over ng iyong trabaho. Or kung sila ang magre-resign, ikaw magte-take over ng kanilang trabaho. Diba? Ikaw magpapatuloy. Diba? Yan. So, let's see ha. So, naririto ang the judgment. Diba? It's like napagtanto. It's more about napagtanto mo. Diba? Napag-isip-isip mo. Yan ha. So, ibig sabihin nito, kaya meron ditong the hermit, di ba? Kita mo may hawak siyang ahas, sawa, o kaya aso, di ba?
So it's about your intuition, di ba? It's more about your intuition. Kasi pag sinabi mong ahas, wala naman yung tenga, di ba? Sa vibration lang sila ng lupa if there is a danger, or di ba? So ibig sabihin ng aso, tinatawag na kahit meron silang mga nakikitang hindi kayang makita ng tao, maybe it has something to do about your intuition. Di ba? Yan. So, okay? Let's see your tinatawag love romance. Okay, Pisces. Maaring nasa love ka na marriage or single, or sabihin na natin hindi nag-work out ang marriage, di ba? Baka nasa dating site kayo. Nobyo-nobya, live-in. Byudo-byuda. Tingnan natin general reading. Yan ha. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na the Knight of Wands, di ba? Pero nakikita dito tahimik, di ba? Wala. Okay? Ibig sabihin nito yung tinatawag, wala siyang passion, walang karelasyon, di ba? Walang init, di ba? Walang liyab. Sabihin na natin hindi siya naghahanap, di ba? Kasi naka-reverse ang the Knight of Wands. So, ibig sabihin nito, hindi siya naghahanap, di ba? So, naririto ang tinatawag na the Nine of Cups, di ba? Yan. So, ibig sabihin ng the Nine of Cups, yung tinatawag na naghahanap siya ng init ng pagmamahal, di ba? Maaring dito yung tinatawag nagkaroon ng losses kasi naka-reverse, di ba? Yan, naka-reverse. So, ibig sabihin nito yung tinatawag na this person, they are dreaming, di ba? Nangangarap sila na magkaroon din ng tinatawag na forever, di ba? Masasabing tunay na pag-ibig. Yan ha. Kasi it's like nalulungkot sila, di ba? Yan o. Maybe sabihin na natin very, very hindi maganda ang relationship pero naka-reverse, di ba? Naka-reverse. So, ibig sabihin nito yung tinatawag nakaalis na. It's like malaya na sila, 'di ba? Malaya na ang puso nila, 'di ba? Yan. So kumbaga dito nakikita mo yung tinatawag na they are more on their tinatawag na psyche, 'di ba? Psyche ability, 'di ba? It's more on their inner souls, 'di ba? It's like sa pagpili ng kakasamahin, 'di ba? Hindi na nila tinatawag na yung puso, yung bugso ng puso. It's more about tinatawag na ito bang taong ito, 'di ba? They listen more on their instinct. Yan ha. It's like kaya narito ang judgment, natuto na sila, nagising na sila, 'di ba? It's like nagkaroon na sila ng lesson na hindi ito yung tinatawag bugso ng damdamin ang laging susundin, di ba? Kaya dito, ibig sabihin nito, loveless, okay? Loveless. So, they are tinatawag, nangangarap sila na tinatawag na solid, okay? Very strong na relationship. Hindi parang buhangin, kastilyong buhangin, okay? So, ibig sabihin nito, narito ang tinatawag the Nine of Wands. Di ba? Yan. Ibig sabihin nito yung tinatawag samot-sari. Di ba? It's like nakakapagod. Di ba? Ito yung tinatawag everyday na relationship, nakakapagod. Kaya dito, nakikita mo nawawalan siya ng pag-ibig. Nawawalan na siya ng gana. Di ba? Yan. If you are in a relationship, sabihin nito yung tinatawag exhausted na. Di ba? Yan no. Pagod na pagod siya, di ba? So let's see. Tingnan naman natin ang inyong tinatawag family, di ba? Pamilya, kapatid, mga pinsan, relatives, kaibigan, kasama sa trabaho, kapitbahay, society, neighbors, community. Okay?
Okay, so narito yung tinatawag energy. Okay, it's like an energy of more closeness, di ba? Loving, di ba? Narito yung tinatawag meron ditong pagta-travel, di ba? Maybe there is an additional member of the family kasi may plus sign. Yan, may plus sign. Bagong additional maaring anak, mga apo, mga dadapo, di ba? So, sandali. Sandali lang po't nawala ang aking audio. Yan. Sandali, nawala ang audio ko. Yan, pasensya na. Nawala audio. Yan ha. So, meron ditong plus sign. Maybe sabihin na natin meron mga bagong darating members. Okay? Dadapo or asawa. Diba? Baka manugang, biyanan, asawa. Or mayroong mga anak or apo. Diba? May dadapo. So, ibig sabihin nito, it's about tinatawag a family celebration. Okay? Meron ditong sign of hearts. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag merong ballpen. Diba? Maybe a gatherings, merong special occasion. Diba? Yan. Maaring sabihin natin may pagbabiyahe. Diba? Yan. So, tingnan natin ha. So, maaring for some of you here, tinatawag ko kay may mga social media, di ba? More connections, more interaction, di ba? More partnership, di ba? So, the King of Wands, naririto yung tinatawag, nababagot ka, di ba? It's like you want to go out. Maybe gusto mong lumayas, di ba? Gusto mong may puntahan ka. O kaya, halimbawa, magbakasyon, di ba? Yan, kasi meron kayong backpack, di ba? It's like parang gusto mong lumayas pero hindi ka inspired, di ba? Yan. Siguro urong sulong ka. Gusto mong umalis pero urong sulong, di ba? Yan. Walang gana di ba? So, ibig sabihin nito, narito ang tinatawag na the Eight of Cups, di ba? So, ano ibig sabihin ng the Eight of Cups? Yan, ha? It's like, kabagalan, di ba? Yan. Marito tinatawag responsibilities, di ba? Yan, di ba? Napapagod. It's like ikaw ang tagadulot, di ba? Yan, tagadulot kasi maraming tasa, di ba? It's like siguro ikaw lang inaasahan sa bahay, mga kapatid mo, magulang mo, kahit mga pamangkin mo, di ba? Mga apo, di ba? Yan. Kung kaya dito, urong sulong ka, napapagod, di ba? Yan. It's something like here. Kumbaga dito maaring merong okasyon, di ba? Praise, di ba? Celebration. So kung kaya dito gusto mo magpahinga, pagod na pagod kayo. Okay? So, narito ang tinatawag damon sa pag-iisa mo, di ba? Maybe, halimbawa sabihin natin, pag nakaupo ka sa labas ng bahay, iyon lang ang pinakapahinga mo, di ba? Kasama mo mga aso mo, kung may mga alaga kayong aso, pets, di ba? O pusa, yan, pinakapahinga mo lang gabi, di ba? It's like, sa gabi, buhay na buhay kayo, di ba? Siguro para antukin, makatulog kayo, di ba? Pero it seems you're not happy. Mukhang malungkot kayo, di ba? Nag-iisa. Para bagang buhat mo ang mundo, di ba? Buhat mo yung globe. Yan, ha? It's like nagmumuni-muni kayo, di ba? So, let's see if there is success kung saan mang areas ng buhay nyo. Meron po, okay?
Kung ito may kinalaman sa tinatawag na monetary, okay? Yan. Halimbawa, if you have a business, kailangan mo ng mga kliyente, customers, meron po, okay? Kung ito social platforms, yan, di ba? It's like madadagdagan ng pera ninyo, okay? Yan. Ano pa, di ba? Yan, it's like tinatawag, mabubuhay kayo, buhay na buhay, magiging aktibo. Di ba? It's like money will rain, okay? Uulan ng pera, okay? So, ang nakikita ko dito is like, it's about your personal, yung pang sarili ninyong kagustuhan, di ba? Maybe you need a break, di ba? Yan. Yun lang po ang nakikita ko sa inyo. Maybe sabihin na natin pagod na kayo, di ba? You need a break. Yan, ha? Okay. Gusto nyo mag-travel, bakasyon, go away, di ba? Maaring pansamantala. It's about yourself. Okay? So, ibig sabihin nito, kaya narito ang the devil, di ba? It's like, masyado kayong slave, di ba? Yan. Nakakaramdam ba kayo ng tinatawag stress, hatred, anxieties, di ba? Meron taong nagdudulot sa inyo ng tinatawag na anxieties. Kung kaya kayo, pati kayo, nagkakaroon na rin ng anxieties, di ba? Yan. Pero it's like tinatawag na, di ba, narito ang tinatawag the devil, naka-reverse ang the devil, di ba? Dito naman is naka-upright ang the devil, di ba? Yan. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na merong taong nagagalit sa gagawin ninyo. Diba? It's like you are abandoning them. Diba? Yan. Kasi kailangan nila ng service ninyo. Diba? Pero kasi nakikita dito, yung tinatawag, you need a rest. You need a time up. Diba? Yan. Para ibig sabihin nito, yung tinatawag, it's like, gusto mong ma-reset ang damdamin ninyo, di ba? Kasi masyado na kayong ano dito, it's like punong-puno na, di ba? Mabigat na sa dibdib. But there are people, it's like kasama ninyo maaring sa trabaho, sa pamilya, sa bahay, di ba? Yan. Nagagalit sila, naiiyamot sila sa gagawin mo, di ba? Yan. Okay? So, that's it I see for you. Okay? Kung ano man ito, it's like meron dito. If it is all about money, magkakapera kayo. Diba? Yan. Ano man itong ginagawa nyo, it's like this, diba? Maybe sabihin na nating may alaga kayo, mag-open kayo ng tindahan na pet shop, diba? Or tinatawag na kung ano man ito kasi it's more, ito ang nakikita ko, di ba? It's like sabihin na natin gusto mo kung halimbawa it's about your work, hindi ito yung tinatawag na temporary lang, di ba? You want a pangmatagalan, di ba? Yan, para maganda ang kinabukasan mo kasi nakikita dito yung tinatawag pangangailangan ninyo, okay? So, it's like, gustong-gusto mo naman itong ginagawa nyo, di ba? So, kaya ito narito, it's all about tinatawag na nagkaroon ng awakening. Nagkaroon ka ng awakening, it's like a lesson, di ba? Natuto na kayo sa buhay nyo, okay? Kumbaga dito yung tinatawag na maaring matagal na kayong naaalipin, di ba? Yan. Pero narito pa rin ang tinatawag na the devil upright, di ba? So, ibig sabihin nito yung sila. It's like they want to pull you down, di ba? Kaya ikaw, ito yung tinatawag your energy now, di ba? So, ibig sabihin nito yung tinatawag protect yourself, protect your energy, protect your aura, di ba? Yan, protect, okay? Sa mga taong ito, di ba? Yan. So, it's like they do not know what you want. People, they do not know what you want. Maybe you are talking to God, di ba? Yan. And they do not know what you want. Okay? Yan. Di ba? It's like they are looking at you, especially when you are alone, di ba? Yan. But they do not know what you want. It's only, ang nakakaalam lang ng gusto nyo. It's between you and God. Okay? Thank you very much.